Mga kabida, kumasa na itong si Vice President Sara Duterte na sumailalim po ito sa isang psychological evaluation o psychological test. Dahil ho sa mga binitawan niyang salita doon ho sa kanyang press conference na sa tingin ho ng mga kongresista, may problema daw ito sa kanyang pag-iisip. Ano po, no? May mental health problem daw itong si Vice President Sara Duterte. Kaya tinawanan lang po ng Vice Presidente itong kanilang mga aligasyon. Ano po, no? Lalong-lalo na itong dalawang congressman, itong si Congressman Ortega at saka itong si Congressman Konghun, ano po, no, ng Zambales. Ang sabi ho ng Vice President, kumasa na ka pumasa na nga. Tinanggap yung hamon. Tinanggap yung hamon na sumailalim po ito siya sa isang psychological evaluation. At matindi po ito, mga kabida. Ano po? Kasi po, ang kanyang tinanggap po ay yung neuropsychological o neuropsychiatric examination. Mas matindi po ito kumpara dun sa psychological evaluation po, no? Kasi ito, mas in-depth talaga ito, no? In-depth talaga itong neuropsychiatric examination kaysa dun sa hinihingi ho na psychological evaluation. Ano po, no? So, tinanggap ho ng Vice Presidente plus meron pa drug test. Drug test pa. So, dalawa yung tinanggap po ng Vice Presidente Makabida, yung neuropsychiatric exam at ito pong drug testing. Pero meron hong kapalit. Ano po? Nag-counter challenge po itong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, dun sa mga naghamon sa kanya. You also undergo drug testing. Lahat ng mga kongresista dapat sasailalim ho sa drug testing. Hair follicle hindi yung simpleng drug testing na urine yung gagamitin. Hair follicle, mga kabida. Ano po, no? Okay, ipaparinig ho namin sa inyo ito pong panayam ho ng mga kagawad ho ng media at carried po ito ng SMNI, mga kabida, doon ho kay Vice President Sara Duterte. And the next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit nyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates niyo. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Pinapadali ko na lang kasi sa kanila kasi diba, para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay?
lahat ng botante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo ma'am gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime? So dapat Dapat ngayon na. Ayun na. dapat 10 Ayun months. na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric assessment. Game. Tayo dyan. Ma'am, what if po ma'am sabihin ng young guns na you're just bluffing too much? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang DARE ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. So, unstable, unhinged, unbecoming, Ano po? unsound mind. Yes, ma'am. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, Desperado, ma'am. desperada. Bakit daw ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao sasalita kontra sa... Nawawala ako sa akin. Sandali, saan ako? Doon sa... Saan? Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. Ayun po. Tapang na tao talaga itong si VP Sara, mga kabida. Ano po, no? Hinamon po na sumailalim sa psychological evaluation at nag-counter challenge po, no? Laban dun sa mga naghamon. Okay? Itong mga mambabatas like Congressman Kunghun at Congressman Ortega at itong mga young guns ho. Yung sinasabi ho nilang grupo ho ng young guns dyan ho sa House of Representatives. Okay? Yung counter-challenge ho ng Vice Presidente, pa-drug test din kayo. Okay? So, 2 in 1 ha? 2 versus 1. Dalawa yung test ho ni VP Sara at isa lang yun doon sa mga congressman, mga senador. Okay? Parang partida ito, mga kabida. Ano po? No? Alright? Kampante po itong si VP Sara doon ho sa kanyang test po. Kasi alam naman ho niya na wala talaga eh. Negative talaga yan. Unang-una, yung kanyang neuropsychiatric exam po ay pangatong beses na ito ngayon. Kung sakali ho
na matutuloy itong kanyang neuropsychiatric exam po, no? Dahil ho dun sa hamon ho ng mga mambabatas. Bilang background kasi mga kabida, question kasi yung kanyang mental health kasi ni VP Sara dahil dun sa mga nasabi ho ni VP Sara dun sa kanyang press conference. Like for example, nung sinabi ho niya na muntik ng pupugutan ng ulo itong si PBBM during dun sa isang graduation rites, no, sa Philippine Military Academy, at maging itong conversation ho nila ni Senator Amy, ano po, na pag hindi daw titigilan itong si VP Sara, huhukayin daw niya yung remains ng yumaong former President Ferdinand Marcos Sr. doon ho sa libingan ng mga bayani at itatapon, mga kabida, doon sa West Philippine Sea po. At ininterpret yun ng mga anti-Duterte na iba, ano po. At sa kanilang tingin ho, doon sa actuation ho ng Vice President, may problema talaga daw sa mental health, no? Itong si Vice President Sara, kaya nagsuggest po sila na sumailalim ito sa isang psychological evaluation po, no? Yun, tinanggap at kumasa itong si VP Sara. Ang tanong kasi diyan kung kailan yan mangyayari, no? Yung neuropsychiatric exam po ni VP Sara at maging yung drug test po para dun sa mga mambabatas natin. Mangyayari lang daw yun kapag kakasa itong mga mambabatas, sabi ho ni VP Sara, mga kabida. Okay? Walang problema yun. Anytime. Basta wag lang yung 3 months after. Ano po? Kasi pag 3 months after pa yung time frame na yun, no? Hindi daw magdodroga yung mga mambabatas doon, no? Syempre, pag hindi magdodroga, pagdating dun sa exam, magne-negative talaga. Ano po, no? Gusto ni VP Sara ngayon na, as soon as possible po. Okay? Basta kakasal lang itong mga mambabatas, call siya doon. Walang problema sa kanya, no? Yung neuropsychiatric exam at itong drug testing po. May bonus pa akong tatalakayin sa inyo. Ano po? Since nabanggit na ho kanina ni VP Sara doon sa kanyang interview patungkol doon sa legal aspect po, mga kabida, doon sa mga sinabi ho ni VP Sara during doon sa kanyang press conference patungkol doon sa pag-desecrate daw doon ho sa body ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasi yung sabi ko nga kanina dun sa conversation ho nila Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos, parang nagbanta daw itong si VP Sara na huhukayin yung bangkay at itatapon doon sa West Philippine Sea. Pag hindi daw nila titigilan po itong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano po, no? Ang tingin ho dyan ni Secretary Boying Rimulya, may statement kasi dyan si Secretary Rimulya patungkol dyan, pag-aralan daw nila yung legal aspect doon. Ano po, no? Sinagot ito ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Ang sagot ho niya, parang walang alam daw itong si Justice Secretary Rimulya sa batas. Pakinggan ho natin ito. Sa pagkasal natin ang Pilipinas, dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang victim. Akala siguro ni Secretary Rimulya, mga kabida, pepitsoging abogada po itong si VP Sara. Ano po, no? Dating Supreme Court researcher yan. Secretary Rimulya. Napahiya ka. Tuloy, ano po, no? Magkaiba kasi yung sinabi, mga kabida, na yung sinasabi mo lang na huhukayin mo yung bangkay, saka itatapon mo sa West Philippine Sea, at saka yung actual na paghukay o paghuhukay doon sa bangkay na yon. Okay?
yung violation doon sa batas, yung actual. Pero yung sinasabi mo lang, hindi yan. Paano yan maging, o paano yan pasok doon sa batas? Kahit siguro hindi abogado, mga kabida, makakaintindi yan, di ba? Huwag nyo nang pag-aralan yan. Kasi masasayang lang yung oras ho ninyo. Kasi wala kasing kaso doon Sus, Ginoo ko. Dahil doon napasign of the cross po itong si Sara Duterte, mga kabida. Dahil hindi niya inaasahan yung ganong klaseng statement ho mula sa mismo sa isang Secretary of Justice. Ano po? Dapat well-versed po ito ng batas kasi Secretary of Justice po ito Dami hong mga research yan, no? The way he talks about the legal aspect of that statement coming from the Vice President, medyo semplang siya doon. Ano po, no? Mga kabida. So, yun po, no? Aabangan na lang po natin yan, mga kabida, kung kailan yung mangyari, no? Kung kakasabay yung mga mababatas, isa pa lang yung kumasa itong si Congressman Ortega pa, no? So, aabangan na lang ho natin ang susunod na kabanata sa pagitan ho ng mga Dutertes at itong mga kalyado ho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kabida. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.